Okay, I'm back. Medyo meron akong dapat i-clear doon sa video ko kanina. Una, ang pinuntahan is called, ang pinuntahan ni Jesus when He died sa hell is Abraham's bosom or paradise. Ang paradise ay hindi heaven. Ang heaven ay hindi Abraham's bosom. Ang Abraham's bosom or paradise is not very near, but they can see hell from that place. Yung place na yun, protected yun, para yung may force field, hindi yun naiinitan. May mga puno doon. Guarded by angels yon. Doon napunta yung mga souls ni Isaac, ni Abraham, ni King David. Dahil hindi pa nga dumarating si Christ, so hindi sila pwedeng umistraight ng heaven. So pwedeng tanungin nyo, bakit si Enoch napunta na ng heaven? In advance ni God the Father, yung merit ni Christ sa kanya. Meron pang isa, sino yun? Yung, I forgot, dalawa sila eh. Si Enoch at saka I think Elijah. So, sa merit ni Christ yun, in advance. Diba, ang sweldo, pwede mong balihin? God the Father can do that, and it's not against His principle that no sinner will go to heaven. Ang ginawa niya yung dalawang yun, anointed yun eh. Hindi pa nga dumarating si Christ, yung dalawang yun may Holy Spirit na sa katawan eh. May anointing na yun. So, hindi kayo dapat malito doon. And then another thing that Christ did when He went to hell is after nung paradise, way down yung hell. Kasi nakakakitaan sila. Naalala nyo, nag-uusap si Abraham at saka yung rich man with Lazarus. So doon siya napunta dahil wala siyang charity, wala siyang mercy, wala siyang awa. Against the Old Testament yun eh. Yung dead maka sa mahirap. Nyari, meron kang kapatid na wala nang makain, pero ikaw naka-Hermes. Hindi pwede yun. Hell na punta mo doon. Ang mga madadamot sa hell na pupunta. Okay? Pero hindi ko naman sinasabing, what you call this, konsintihin nyo yung mga tamad. Dinidisiplina ang tamad. Okay? Hindi yan dapat ipamper. Na wala nang ginagawa, bubuhayin mo pa. Ay, nga. Ako yung bigyan na pagkatamad. Kasi ako nga mismo di ba, nagtrabaho ng 19 years old. Tapos sila aasa lang sa akin. That's wrong. Merong right giving, merong wrong giving. Pero pag sasabihan mo, at saka hindi mo titigilan ng dasal. Pero pag matigas talaga ang muka, ayaw talaga magtrabaho, kaya mong maggutom, nasa Bible eh. If you don't work, you don't eat. Okay? So, ang pangalawang ginawa ni Jesus when He went to hell, He confronted Satan. Bakit? Kinuha niya yung mga susi, yung mga keys of the grave and of death. Hindi na siya pwedeng pumatay. Kunyari, may sakit ka, kukunin ka na kagad ni Satanas? No! Kahit masama ka, si Christ na ngayon na may hawak noon, totally. So, lahat ng namamatay after Easter, after Jesus' resurrection, ano na yon? Si God ang nag-will nun. Kung kailan ka kukunin, kailan ka mamamatay. Pero pag pinatay mo yung sarili mo. Kaya nga, pagka nag-suicide ka, talagang sa impyerno punta mo, no? Kasi, disobedience yun eh. Parang ikaw ang nagdi-decide sa buhay mo. Bakit? Ikaw ba nag-decide na ipanganak ka? Dinesisyonan mo ba yon? So, dahil hindi ikaw ang nag-decide, nung ipinanganak ka, wala ka rin karapatan para kunin ang buhay mo. So, the moment you do that, that is mortal sin. Ano mortal sin? Papatayin nun yung salvation mo. Kaya mortal, may kamatayan. May kamatayan ang iyong ang tawag dyan, salvation mo. Papatayin mo ang salvation mo na binigay sa iyo ni Christ pag ikaw ay nag-suicide. Haba na yan. So, kinuha niya yung dalawang yung mga susi yan. Keys of the grave and of death. So, wala na siyang karapatan. Ano pa? Maalala niyo yung high priest ng mga Jews, may suot na gems? Si Lucifer,
dahil very close kay God the Father, meron siyang mga, what you call this, precious stones. Powers yun. Di ba yung sinasabi ko sa'yo, yung napupunta sa corona mo pagka namatay ka, yung mga good acts mo, kinuha lahat ni Christ yun para wala siyang ka-power. Except kung worshipin mo si Satan. Pero si Satan, against a believer, walang power. That's very clear. Walang power si Satan sa'yo if you belong to Christ, to Jesus. Have your peace, guys.